Okay mga kababayan, isang maganda at mapagpalang araw po sa ating lahat at ako po pala si Chris Ulo at may pag-uusapan po tayo no ngayong araw na ito about ho dito sa Itbulaga, especially ho kay Master Henyo Joey De Leon at dito ho kay Miles Ocampo no at nai-issue ngayon no si Master Henyo Joey De Leon at itong si Miles Ocampo. Ini-issue ho ng mga, alam niyo na, mga taga-subaybay ng magkabilang kampo. May, alam niyo na, may maibato lang, may masabi lang. Kasi alam niyo naman, ang ratings ho ng Itbulaga TVJ, pataas ho ng pataas mga kababayan. Although itong ratings ng It's Showtime, lumalamang ho ng ilang araw. Pero ang sabi ho ng mga ibang netizen, nagkakaproblema ho sa kanilang signal at pati ho doon sa cable link, yung RPTV na nasa channel 14, dinala ho sa 103 channel. Ang TV nila pag in-scan hanggang 99 na lang. So paano pa makikita yung 103? So siguro kaya bumababa ho ng ilang point or puntos itong Itbulaga over It's Showtime. Okay, ito may gagawan ho tayo ng reaction, opinion, analyze ho, no? Dito sa isang video na kumakalat na ito raw si Henyo Master Joey De Leon tinawag daw na oink oink. Grabe naman. Tinawag hong oink oink itong si Miles Ocampo. Bakit naman oink oink? Ano yan? Ano yan, baboy? Grabe naman. Ito talaga itong mga ano. Okay sana kung matawag ni Henyo Master na oink oink. Ito si Buboy Gasol. Buboy Gasol. Buboy Villar. Hindi mo pala mataba si Buboy. Macho pala ito. Okay mga kababayan, panoorin ho natin itong video na ito mga kababayan. Gawan ho natin na reaction, opinion, analyze. At sabi rin daw ho rito sa video na ito, Miles pinapaalis na sa Itbulaga TVJ. Oh my goodness, may katotohanan kaya ito? Panoorin natin mga kababayan. Hello mga ka-Dabarcats, magandang hapon. Nagbabalik naman po si ER Reaction Vlog para sa isa namang update patungkol po sa mga latest ganapin happening ng TVG and the Dabarcats. Simulan na po natin guys, let's go! By the way, congratulations kay Mr. Oyo Soto and Miss Christine Hermosa dahil nag-announce po sila kanina na may pang-anim na baby na po sila. Masayang ibinalita ni Christine Hermosa Soto ang pagbubuntis sa pang-anim na anak nila ng mister na si Oyo Soto. Pang-anim na anak na pala hindi kasi tayo masyadong update kay Oyo pati ako O kumbaga habang sila'y nagmamahalan, medyo tahimik ho yung kanilang love life. No? Walang masyadong, kumbaga hindi masyadong nababalita. Ngayon ko lang nalaman, nagulat ako. Naka-anim na anak na pala ito si Oyo Boy. Dito sa kanyang asawang artista na taga ABS-CBN, itong si, sino ba ito? Christine Hermosa. Naka-anim. Walang soto-sotong dugo. Okay, congratulations po kay Mr. Oyo Soto. God bless po sa inyong bagong anak at sa inyo pong lahat ng magiging anak pa kung may susunod pa. Okay, tuloy natin. To be honest, I was hopeful but never really expect he would bless us with children. Like lots of them and another one on the way, sabi ni Christine sa kanyang caption. Kahit nga raw ang dami na nilang anak, parang laging first time ang pakiramdam niya. Iyan ang pagkakasabi po ni Miss Christine Hermosa na kapag nanganganak daw po siya, lagi daw first time. So, iyan po isa sa mga binahagi po niya sa kanyang social media accounts at yung announcement po na to ay kinatuwa po ng mga legit. Alam mo, mapag-usapan lang natin ito si Christine Hermosa. Alam naman natin sikat na sikat to, no? Pero ginibap niya yung karir niya sa ABS-CBN para maging full housewife or full wife ni housewife, wife. Basta gano'n na yun.
Kumbaga full housewife ni Oyo Boy. Talagang nag-concentrate siya sa pagiging asawa niya, ina sa kanilang mga anak, ano? Grabe, pinili niya yun, ano? Kasi ibang babae, hindi ganyan. Lalo na kung maganda yung karir, pwede isasabay niya. Pero ito, hindi. Talagang nag-steady siya kay Oyo Boy. Alam ko nagkakilala ito si Oyo Boy tsaka si Christine Hermosa. Doon sa pelikula nila dati na sa ABS-CBN ba yun? Then, kasama si Oyo na ang kasama yata niya doon sila ano, parang grupo, parang ang dating tabing ilog. Tapos may sasakyan na parang pickup na kulay dilaw. Nakalimutan ko lang medyo bata-bata pa sila noon. Doon yata sila nagkakilala eh. Paki-comment nga po mga kababayan kung anong pelikula ho yun para maalala ko. Tuloy natin. Legit Tower Cats. Nalamangan na po ng It's Showtime ang Itbulaga ng 2 beses noong February 16 and 17 dahil makikita natin sa ratings po dyan sa monitor, napakataas po nila noong February 17, 5.7 because of Especially For You at sa mga bagong segment mismo nila. So, ayun po yung isa sa mga dahilan daw po kung bakit mas Actually, nagsimula umangat yung It's Showtime. 13, 14, 15, 16? 17. Ewan ko lang kanina 18. Parang nagdire-diretso yata. Pero inuulit ko mga kababayan, maraming nagsumbong na Las Piñas, Parañaque, Muntinlupa, Bacoor at iba't ibang lugar pa yata sa Pilipinas yung cable link na yung RPTV, kasi yung RPTV pinagsanib na RPN tsaka TV5 kaya RPTV. Kaya nga ginawa yan nila Boss MVP para marami pang makapanood ng Itbulaga saan man panig ho ng Pilipinas. Kasi aware naman, aminado sila na yung TV5, yung signal niyan, hindi ho abot ho yung buong sulok ng Pilipinas. So nagkaroon ng RPTV. Ngayon sa cable link, nasa channel 14 yan. Kahilera ho ng ibang local channel, na local channel din naman ng RPTV. Kasi 'di ba pag nagkaroon kayo ng cable, Destiny Cable, Sky Cable at kung ano-anong cable pa, pag naglipat ka 'di ba nagsisimula sa mababa, halos magkakatabi ho yung local channel. Nakakapagtaka. May TV5 naman. Mapapanood din naman doon yung Itbulaga. Ang problema, sabi nung mga nanonood sa cable link, ang labo raw nung TV5 doon sa cable link. Kaya lumilipat sila sa RPTV, sa channel 14. Ang problema, ginawa naman itong cable link, inilipat yung RPTV from channel 14 to 103. Isipin mo, nasa channel 14 dadali mo sa 103. Sabi ng mga nanonood, ang TV nila pag in-scan hanggang 99 lang channel. Wala nang 100, wala nang 101, wala nang 102 at mas lalong wala nang 103 na kung saan yung 103 doon inilipat yung RPTV. Grabe. Anong klase yun? Siyempre pag nangyari yun at maraming lugar nangyayari yun, kabawasan ho ng ratings ng Itbulaga yun mga kababayan. Kaya siguro tong It's Showtime, medyo umaangat-angat ng rating. Siguro yung mga gustong manood ng Itbulaga, no choice sila. Sige, It's Showtime na lang panoorin natin kaysa naman sa tahanang pinakamalungkot. Tahanang pinakamasaya. Di baling manood tayo ng It's Showtime, huwag lang yung tahanang pinakamasaya. Baka ganun ang iniisip nila. Nadadagdagan tuloy yung ratings ng It's Showtime kasi no choice di ba? Kaya nga sana malaman ng kampo nila MVP yan, TVJ Itbulaga Production. Maganda malaman nila yan. Patuloy natin. lumalamang po ngayon ang Showtime kaysa sa TVJ or sa Itbulaga. Pero definitely guys, babawi po ang mga legit Dabber Cats viewers dyan.
Hintay-hintay lang po sila at panigurado sa mga susunod na araw mababawi din po ng Itbulaga ang trono. Wait lang po kayo. Another isyung pinupukol ngayon, ito yung nag-post po sa Twitter kay Hmm, Joey De Leon na misinterpret po mismo hmm, ni Miss Auntie Selena ang isa sa mga sinabi po ni Sir Joey De Leon kanina. mm, Sabi nga niya dito, "Kung ako kay Mesa, alis na ako if hindi mag-a-apologize si Tanda. No one deserves to be body shame lalo hmm, na sa national TV, lalo na if may health condition ang isang tao." hmm, So, hindi naman po si Miles Ocampo ang sinasabihan po ni Sir Joey De Leon. hmm, Nagkataon lang na tumapat po kay Miles Ocampo dahil nandun po yung humuhula at hindi naman po sa pagkakataon na yon na si Miles Ocampo po yung binabanggit po ni Sir Joey De Leon. Hindi naman din alam ni Sir Joey na kay Miles po nakatapat yung camera nung banggitin niya yung oink oink, 'di ba? So, sa makatuwid guys, gumagawa napak grabe naman siya. Mga kababayan, merong isang kasi nagba-viral trending na isang mensahe ho ng netizen. Sabi kung sa kanya daw nangyari yung ginawa ni Henyo Master kay Miles Ocampo, aalis na raw siya ng Itbulaga. Which is, nagkaroon ng misunderstanding. Kasi nung nagbanggit yata si Henyo Master Joey De Leon ng oink oink, sakto lumipat yung camera kay Miles. Akala tuloy, ang sinasabihan ng oink oink ni Henyo Master Joey De Leon, ito si Miles Ocampo. Ngayon yung mga kalaban natin, kalaban ng Tito Vic and Joey Itbulaga, gumawa na naman ng issue. Kumbaga, alam niyo yung mga kalaban nasa gilid-gilid lang yan ng damuhan, ng mga puno, laging nakaabang yan. Kumbaga mga nakasilip lang yan. Pag nagkamali siya yun yung master, labasan, uy, nagkamali si Joey. Lubid daw, lubid. Naku po, sis Marioso. Teka nga na, ano yata ito. Ayan, try natin. niya. Sabi nga niya dito, "Kung ako kay Mesa, alis na ako if hindi mag-a-apologize si Tanda. No one deserves to be body Tanda shame lalo patawad. na sa national TV, lalo na if may health condition ang isang tao." So, hindi naman po si Miles Ocampo ang sinasabihan po ni Mm, Sir Joey De Leon. Nagkataon lang na tumapat po kay Miles Ocampo dahil nandun po yung humuhula at hindi naman po sa pagkakataon na yon na si Miles Ocampo po yung binabanggit po ni Sir Joey De Leon. Hindi naman din alam ni Sir Joey na kay Miles po nakatapat yung camera nung banggitin niya yung oink oink, 'di ba? So, sa makatuwid guys, gumagawa talaga ng issue yung kabila oink, para oink, po oink. magkasira-sira po yung mga host ng Eat Bulaga. Pero definitely guys, gagawan po yan ng mga paraan ng Mm, legit Dabber Cards Defender para ipagtanggol at ayusin at mm, diretsuhin ang baluktot nilang sinasabi at pino-post. At nagbubura na nga po yung, nag-post po na yan sa Twitter na talagang nagbubura na po siya ng kanyang mga post na mm, paninira kay Sir Joey dahil for sure tinag na po ng mga legit lover cats si Sir mm. Joey para po talagang, malaman po ng Sir Joey yung Oo, nagburan na raw yung isang netizen kasi nag-viral, nag-trending yun, sa social media, sa Twitter daw. Ay nagbura na raw ng nagbura ng mga post. Kasi kumbaga, may mga nag-comment dun, mga kasamahan natin, mga legit Dabber Cats, nag-hashtag siguro, hashtag #TBJ, hashtag, Chris Ulo, hashtag, Digibara TV, hashtag hashtag Jake Magnus, Nisi, Batang Maynila Toits, Noodles of Manila. Natakot siguro, nag-delete na. Siguro naku po, kailangan ma-delete na 'to. Nag-hashtag na sila. Mukhang parating na yung mga vlogger, mga TVJ Defender. Tuloy natin. mga pino-post po nito sa Twitter. Since active naman po sa Twitter si Sir Joey De Leon kaya mababasa niya po 'yan. Mukhang ang PEP na po ang nagbubuko mismo sa utang po ng tape na Ayan, Pep 800 naman. million dito po sa GMA. So kumbaga guys, ito na po yung isa sa mga pagkakataon na parang nag-iiba po yung Hmm. sitwasyon dahil PEP na po yung sa mga nagsabi po niya na dati pinagtatanggol mismo nila yung tahanang Ano daw, puwet? masaya or Eat Bulaga Anong nung puwet? nandun pa ang Eat Bulaga title sa Pep. mga halos. Pero ngayon guys, makikita natin bumaliktad yung sitwasyon at talagang sila na po yung naglalathala po ng utang ng tape para po dito po sa GMA. At Kasi nga raw itong
Tape Incorporated. Di umano may utang daw na 800 million sa GMA7 at pupwede raw na ito yung magiging sanhi na hindi na nila ma-continue yung renew ng kanilang contract diyan sa GMA na mag-e-expire daw sa December 24 yata, 2024. Ayan hindi ko lang sure yan. Ayan ang sabi-sabi sa social media. O 800 million. Ewan lang ho natin kung may katotohanan yan. Yan ho ang sinasabi ho ng ano ba? Pep.ph. Sa tingin nyo pwede kayang mangyari yun na totoong may utang ang tape na 800 million? Kasi kay Bossing Vic tsaka kay Henyo Master, according kay Tito Sen, umabot ang utang ng tape ng 30 to 40 million. Tigisa yun kay Henyo Master at Bossing Vic. Tao lang yun. O pagpalagay natin tig 30 million sila, edi 60 million. May utang pa yata kay Anjo Iliana. Sabi, according nga kay Anjo, parang according sa kanyang accountant, hindi pa bayad lahat. May kulang pa yata. Ngayon, kung may utang sila, nagkautang sila kay Henyo Master at Bossing Vic na ilang taon nilang di binayaran na sahod, umabot to 30 to 40 million tigisa yung dalawa na yun. Possible kaya na yung magkautang sila sa company? Doon lang sa tao, nagkautang sila ng 30 to 40 million, tigisang tao Paano pa yung company? Pwede kaya, possible kaya umabot ng 800 million? Tuloy natin. At sabi nga po dito, utang ng tahanang pinakamasaya sa GMA7 umabot na ng 800 million. Ayon sa source ng Pep Troika, di umano nagkapatong-patong mula nung panahon pa ng Itbulaga ng TVJ ang mga legit double cuts na iipon ng pagkakautang sa GMA. At sa ilang suppliers, halos iisa ang tanong sa amin nung napag-usapan namin na 3 noontime show sa radio program namin sa GCRH. Malapit na raw bang sibakin ang tahanang pinakamasaya dahil hindi na ito kumikita. May iba namang deadma sa tanong namin. Nakikita naman daw sa programa nilang punong-puno ng commercial load. Ibig sabihin kumikita pa sila. And ayon sa ilang napagtanungan namin, minimum daw na commercial load ng tahanang pinakamasaya ay 30 minutes. Kapag weekend ay umaabot daw ng mahigit 40 minutes, malakas yun. Kaya parang daw hindi ka panipaniwalang nalulugi ito. Mas marami pa raw silang commercial kung ikukumpara sa It's Showtime. Pero pagdating sa ratings, nangunguna pa rin ang Itbulaga ng TVJ at madalas ay natatalo ng It's Showtime ang tahanang pinakamasaya. Ang napapansin lang namin sa tahanang pinakamasaya, parang nagtitipid sila sa pamimigay ng premyo sa games at kahit sa ipapamigay sa segment nilang G sa Gedli. At ayon daw po sa source ng PEP, ang dinig daw nila. Ito mga kababayan, gawa mo tayong reaction doon na maraming commercial. Yung tahanang pinakamasaya, maraming advertisement. Sabi ko nga, sana yung advertisement na yun, hindi pa ulit-ulit sa isang gap. At sana yung commercial na yun, mismo sa tape, hindi galing sa GMA. Kasi baka lang naman, baka yung mga commercial na yun, mismong GMA na naglalapag. Baka lang naman. Di mo natin sinasabing sigurado. At sana, sa isang gap na yun, halimbawa sa isang gap ng commercial nila is 5 minutes tumagal. Or 10 minutes. Sana doon sa 10 minutes na yon, walang kahit isang advertisement na umulit. Baka may paulit-ulit naman. Kaya tumatagal. At saka sa isang commercial hindi naman lahat sa commercial sa isang gap, advertisement ang lumalabas. Minsan, may mga palabas dyan na sinisingit yung teleserye, mga news break, hindi naman advertisement yan Kumbaga parang sa ABCBN, di ba dati may tinatawag na 3 o'clock habit tuwing alas 3. May dasal sa ABCBN. Kasama sa commercial yon. Pero hindi advertisement yon. Hindi produkto yon, hindi sponsors yon. Dasal yun syempre, sumasama sa oras yon. Di ba? Ano ko yung ibig ko sabihin? Tuloy natin. Nila malaki pa ang bayarin nila sa GMA7 at pati sa suppliers. Totoo kayang umabot na raw ng halos 800 million ng utang ng tape sa GMA7? May naglinaw sa aming matagal na pagkakautang iyon sa GMA7 at nagkapatong-patong lang. Ibig sabihin, nung panahon pa ng Itbulaga ng TVJ at legit double cuts ng ipon ng pagkakautang sa GMA7 at sa ilang suppliers. So yan po isa sa mga matinding revelasyon po ngayon.
Ang PEP na po ang isa sa mga nagbubuko ng mga pagkakautang po ng Tape Incorporated sa GMA7 simula pa noong nandun pa ang Eat Bulaga at Legit Hmm. Dabber Cats. Kaya pala hindi po sila nababayaran ng sakto sa kanilang mga talent fees dahil marami po silang pagkakautang mismo doon sa network na inuupahan mismo nila. So yan po isa sa mga pambubuko po ngayon ng maraming social media platform or news platforms na binuko lalo na po ang PEP na siya kauna-unahan po nagbuko ng problema po mismo ng Tape Incorporated sa GMA7. Sabi po ni Intra Givels, "Good afternoon AR, breaking news din, si Wally distributor na din po ng food supplement business namin dito sa Makati. Ang Wow, saya-saya talaga. Kung congratulations totoo kay nga na Wally. kumalas na si Tatay Tony Tobiera sa tape, sana ilantad niya na ang katotohanan, mahal na mahal siya ng TVJ at hindi niya ipagpapalit ang Eat Bulaga at TVJ sa kahit anuman. As usual, tape po ang EV kanina and tomorrow for enjoy pa rin tayo as always. More power, Hmm. Dabbercats AR." Thank you po, Ma'am Inchar Levels, at congratulations. Oh, ayan mga kababayan, malinaw ho na hindi ho totoo na si Henyo Master tinawag na oink oink si Miles Ocampo. Yung pagkasabi siguro nagbiro si Henyo Master ng oink oink, sakto lumipat yung kuha ng cameraman. O akala ng mga kalaban nakahanap na naman ng pantitira, akala iniinsulto si Miles Ocampo. At hindi ho totoong si Miles pinapaalis yan at aalisin ng Itbulaga. Malabo ho yan mga kababayan. Tsaka si Miles, dati ng taga Itbulaga yan, Miles Ocampo. Nagbalik lang. Nung nandiyan na sa TV5 kasi siguro dati nung nasa GMA pa siya, ang Itbulaga, hindi agad basta-basta may maipasok, kontrolado na sila. Kaya nga 'di ba si Ice Higuera, si Ice, hindi na makabalik-balik nung time na yon. Pero ngayon nakabalik dito. Anytime regular siya. Kaso ngayon busy yata si Ice Higuera kaya hindi natin napapanood. Okay mga kababayan malinaw ho yan. At least yung mga kumakalat ho na video naliliwanag natin dito sa ating YouTube channel. So yun po, maraming salamat. Kita-kita po ulit tayo sa panibagong vlog. Paalam po, pasamantala ang inyong lingkod, host Chris Ulo. Bye-bye.